sa kahit anong larangan. Basta nagkumpiyansa ka, ikay malalamangan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Panibagong araw, panibagong reaction video po ulit tayo mga tagapanood. At ito po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel. Pwede nyo pong bisitahin at pakisuportahan na rin. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po yung mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating niyang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. GMA Network at sister channel nito na GTV ay patuloy na bumabagsak ang TV ratings at kita nito na umabot na sa ilang porsyento. Ang nakikitang dahilan naman ayon sa kanilang iniulat ay ang mga isyu na patuloy na ibinabato sa kanila. Narito ang buong detalye. Ang GMA Network na pag-aari ng bilyonaryo na si Felipe Gozon ay alam naman natin na umarangkada at lumaki ang kita ng kanilang network at nang ibabaw pagdating sa mga TV ratings, magmula nang magsara ng matagal ang karibal nila na network na ABS-CBN 3 taon na ang nakararaan. Pero magmula nga nang sumabog ang isyu ng Eat Bulaga na kinasangkutan ng mga host na legendary trio na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon at ng Tape Incorporated na pag-aari ng mga halos host ay bumagsak ng ilang porsyento ang kanilang kita, lalo na pagdating sa TV ratings at mga commercial ads. Sa pinakahuling financial report nito, iniulat ng GMA na bumagsak ang kanilang TV ratings at kita dahil sa pag-alisan ng mga advertisement at ang kapatid nitong channel. Ang GTV ay nakitaan din ng pagbaba sa TV ratings, ayon sa ulat ng pananalapi sa ikalawang quarter ng GMA para sa 2023, ang pangalawang free-to-air channel ng kumpanya, ang Good TV o GTV, ay mas bumaba ang ratings, magmula nang lumipat ang It's Showtime at sa iba't iba nitong isyong kinasangkutan na lubos na nakaapekto sa GMA Network. Bagamat hindi tahasang sinabi ng GMA ang totoong dahilan kung bakit bumaba ang kanilang kita, ang nakikitang butas naman ay ang paglipat ng TVJ sa kapatid network, na pag-aari ng bilyonaryo na si Manny V. Pangilinan. Dahil nga sa nahati ang mga viewers, ito ang naging dahilan kung bakit naging malaking banta ang EAT ng TVJ sa mga kalaban na network lalo na sa GMA7. Sa ngayon kasi ay pumangalawa na sa pwesto ang kapatid network pagdating sa TV ratings, habang nangunguna pa rin naman ang GMA7 pero patuloy naman na bumababa ang kita nito. At ang nangungulelat nga ngayon sa ratings ay ang sister network nila na GTV channel. Samantala, hindi naman nababahala ang GMA network sa mga kalaban nilang network, bagamat itinuturing nilang banta ang kapatid network at ang TVJ, ay tiwala pa rin sila sa kanilang solid viewers na makakabangon ang kanilang network sa ilan nitong pagkalugi. Pero kung hindi daw pumutok ang issue sa pagitan ng TVJ at ng tape, at kung hindi lumipat sa kapatid network ang mga original host ng Eat Bulaga, ay panigurado na ang GMA Network ang maghahari sa telebisyon, at ang isa din sa nakaapekto talaga ng husto sa GMA ay ang pagiging one-sided di umano nito at pagpanig sa Tape Inc., na lubos ikinagalit ng marami nilang viewers lalo na sa mga solid viewers ng TVJ, kaya ngayon ay tinatawag pa rin ang kanilang network na bias. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Real talk po yun mga tagapanood. Dahil po sa pag-alis ng mga advertisement nila at ng mga sponsor po nila na iba po ay nagsunuran sa TVJ. Kaya po humihina yung network nila ngayon. Marami pong nagsasabi na hindi daw po makakaapekto yun dahil malaking network yan. Oo, hindi po makakaapekto agad-agad. Pero in a long run po, magkakaroon po ng epekto yan. Dahil siyempre po, mas tatangkiliki na po nung iba doon sa kabila, di ba? Lalo na kung sumisikat yung mga programa po doon sa TV5. So ano pong gagawin ng mga ibang advertisement, ng mga ibang sponsor? Siyempre, magsisilipatan po yan. Kung saan yung malakas at maraming nanonood, doon po sila lilipat mga tagapanood. At kung hindi lang po talaga naging bias to, real talk din po to mga tagapanood. At ito po ay para sa sarili kong opinion. Na talaga naging bias po at one-sided lang yung GMA. Mas kinampihan po nila yung Tape Inc. Ang mga halusos eh. Di ba po, pinabayaan nila sa ere.
o pinabayaan nilang maalis sa Itbulaga ang TVJ. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon man lamang na pag-usapan o mag-usap-usap, pag-usapan niyan lahat kasama nakasarap ang TVJ, yung mga halos, ganun po. 'Di ba dapat gumit na po sila mga tagapanood. Pero ang nangyari po at nakita po ng mga tao is yung pinabayaan nila yung TVJ at pinili po nilang kampihan yung mga halusos at yung Tip Inc. So, ito po ngayon, parang tingin ko rin po dito mga tagapanood, parang kinakarma po sila. Ito na po yung balik sa ginawa nilang pagpapabaya at hindi pagbibigay ng halaga sa tagal ng pananatili ng TVJ sa kanila pong network, mga tagapanood. Kaya hindi nyo po din masisisi na pagdating nung araw talaga, wala na pong matira sa kanilang advertisement. At kung meron man po, mangilan-ngilan lang po. Gaya po na nangyari na naging number 1 sila noon at malaking naging epekto po talaga sa ABS-CBN yun, di ba? Ngayon, mararamdaman din po nila kung ano po yung naramdaman ng ABS-CBN noon na unti-unting paghina. Ganun din po ang mararamdaman ng GMA7 ngayon na unti-unti pong paghina. Gaya po ng kahilingan ng mga maraming manonood ng television, pagandahin lang po talaga yung signal o yung coverage ng TV5. Panigurado po mga tagapanood, lalo pong dadami ang viewers nila, lalo din pong, siyempre, pag madami viewers, lalo din pong dadami advertisement, lalo din pong dadami mga sponsor, lalo po silang lalakas. At itong JME7 at GTV, mangungulelat po ito mga tagapanood. Marami po talaga nagsasabi na hindi daw po basta-basta malulugi. Hindi talaga basta-basta malulugi dahil malaking network yan eh. Pero talagang magkakaroon ng epekto yan. Mararamdaman nila yung unti-unting paghina ng benta nila, ng kita po nila. Kung dati bilyon ang bibilangin nila, baka ngayon milyon na lang. Ganun. Ganun po yung mga tagapanood. Hindi naman po biglaan na mararamdaman nila yung epekto ng pagkawala sa kanila ng isang malakas na tagahatak sa network nila. Hindi po yan basta-basta mararamdaman nila. Unti-unti po yan. Lahat naman ng bagay, unti-unti po mga tagapanood. Pero in a long run po, ay talagang mararamdaman nila yon. Kung sana lang po talaga, binigyan nila ng pagpapahalaga ang TVJ, inayos nila kung ano man ang gusot ng Tape Inc., ng mga halusos sa TVJ. Diba? Di okay po sana ang lahat. Marami din po nagsasabi mga tagapanood na wala naman daw po epekto yung pag-alis ng TVJ sa GMA7. Tingin lang po nila yung mga tagapanood. Pero ito, lumalabas na yung katotohanan. Pag nakikita po nila ang programang A18 na namamayagpag, tsaka po nila sabihin, di ba, na wala talagang epekto yung ginawang paglipat ng TVJ sa TV5. Yun po yung sa akin mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood, naway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na ito. At kung kayo'y bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating ang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, itong yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.